Live sa ating studio, ang founder ng Don Julio Sauce o Hot Sauce, si Mr. Julius Mercado. Good morning po, Sir Julius. Don Julio. Don Julio. Good morning, Ma'am Good morning, Ma'am Joanna. Good morning po. And good morning sa mga taga-pakinig natin sa ProPinoy. Kunyari po, hindi namin alam pa yung Don Julio Sauce. Bakit po Don Julio? Nag-isip lang ako ng magandang pangalan na medyo ang tunog medyo high-end. Pang mayaman. Yeah. Kasi may Don. So, madami din naman pinagpili ang mga pangalan, pero Don Julio yung napili kong pangalan. Hindi po ba dahil sa Julius yung pangalan? Pwede rin po. Pwede rin. O dahil sa July nyo po ginawa. Charet. Kasi July yung birthday ko. July ka din. Maraming nag-birthday na July. Pero ano po yung ginagawa natin, pinagkakaabalahan natin bago tayo pumasok sa negosyo na ito? Meron akong day job. Employed ako ng isang multinational company na based sa US. So, nagtatrabaho ako bilang isang creative services manager na nag-handle ng advertising ng company. Marketing communication. Meron na din po kayong mga hinawakan na ganito ang negosyo. In-advertise. Wala po. Wala talaga. Pero nandito lang po kayo. Kumbaga, dito lang kayo nakabase. Yes, ma'am. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Kailan po ito, yung naisip nyo na tigilan ko na yung day job ko, dito na lang, gagawa na lang ako ng sarili ko negosyo? Actually, hindi naman ako nag-quit sa day job ko. Continuous pa rin. Hanggang ngayon po, until now. Until yesterday. Totoo po ba? Yes, ma'am. Ngayon, wala na. Wala na. Oh my God. Bakit naman? Breakthrough. parang gusto ko yung timeline. Siguro it's a sign na rin na siguro mag-focus ako sa business ko negosyo. full time. Kailan po ba? Kailan po ba tayo Nag-start to 2018. Bakit po naman sa dinami-dami ng mga negosyo na po pwede niyong pasukan, bakit dito kayo sa maanghang napunta? Even bata pa lang ako, mahilig na ako sa maanghang eh. Then, every time na nagta-travel ako locally or abroad, lagi ako naghahanap ng mga hot sauce. Something na maanghang, maanghang na pagkain. So, yun. Nagkaroon din ako ng collection ng mga hot sauce. Na yung mga brand galing sa mga iba-ibang bansa, iba-ibang brands. So, yun. Medyo dun din ako na-inspire na siguro someday makakagawa din ako ng sarili kong brand ng hot sauce. Bicolano po ba kayo? Bicolano ba yung pamilya nyo? Or? Hindi po. Ay, hindi. Ang roots ko is from Batangas. Batangas. Hanggang ngayon po, Batangas base yung ating chili. O hindi naman? Hindi na po. Nasa Pasay na po ako nakatira. Okay. Talagang mahilig lang si Sir Julius sa meron po ba kayong preferred na chili talaga? Na kapag yun yung kinain nyo, sobrang saya nyo. Gusto ko yung medyo, hindi yung sobrang anghang na papatayin na yung taste buds mo. Yung tama lang. Tama yung flavor, tama yung anghang, tama yung pagkakatimpla. So, yun po ba yan? Yung ginawa natin? Yes. Yung kumbaga, yung gaganahan ka, hindi yung tipong nabusog ka na lang sa kakainom mo ng tubig. Opo. Diba? Pero nakita po namin na meron ka pong suka at saka itong, alin po dito nauna? Yung suka o ang itong flagship product po namin is yung Don Julio hot sauce. Yun talaga. Yes, ma'am. Talagang hot sauce iba-iba siya. pong hot sauce. Ano po ba yung mga na? Iba-iba yung level niya. So, meron akong from mild hanggang sa sobrang napakaanghang. Yung pong mild na naglalagay po ba kayo kung bawa isang sili? Yung tipong para alam ng alam nila na mild. Ng customer na ay okay to mild. Yes, ma'am. Isang sili, Bawat dalawang labels sili. po nung natin, may marker po siya kung ganong kaanghang po ang ang hot sauce. Kasi mamaya mamali ng kuha, di ba? Oo. Hindi pala kaya, sayang.
Tsaka hindi naman yan sa mga age ang usapan ng pag-take niya, no, sir? Kung ano yung kaya mo talaga. Kaya mo, Opo. i-take Oo, na kahit anghang. bata ka, kung gusto mo, kung tumikim, pwede naman. Opo. Mm-mm. So, ano po yung pinaka-first product? Hindi naman po siguro yan lahat naging available, no? Hindi yung po. mild po ba? Yes, ma'am. Nagsimula lang po ako sa mild hot sauce. At saan po binenta? Ang unang market ko is office mates. And mga kaibigan, barkada, tuwing nagkikita-kita kami, may dala akong mga hot sauce. Talaga? Ano pong klaseng sili yung ginagamit po natin sa paggawa ng hot sauce? Madaming klase po. Merong ghost pepper. Ghost? Ayan. Patignan natin yung ghost pepper. Pati Ano ba nga yan? yung ghost. Anong kulay po ba yung ghost pepper? Yan Red. ba Reddish pa rin. Mm-mm. Then meron ding Carolina Reaper, Carolina Reaper. which is yun yung world's hottest pepper. Pero na-break na rin yung record niya. Sino na po ba? Ano na po yung may hawak ngayon? na pepper. Nakalimutan ko yung kung ano yung hottest Pero na yung yun, po ba, saan yung pinaka-hottest na yon, yung sabi niyo ngayon, saan yun saang bansa yun na, Na-discover? Nag-originate siya sa US. US. Pero meron na din po dito, di ba? Sa may Locally farmed na rin po. Meron Isabela na rin. po ba yun? Madami eh. Yung mga farmers supplier ko is from Ilagan, Isabela, Isabela. and Davao. Mhm. Hindi naman po tayo na ubusan ng supply. Carolina. Kasi doon lang po ba ang kayo kumukuha ng mga sili sa Pating Norte? Yes, ma'am. North and South sa Davao. Davao. Sa Davao. Pero yung supply po, pagdating sa supply, Stable? Stable naman, ma'am, ang supply. Wag lang talagang tatamaan ng bagyo, bagyo. yung mga magsasaka natin. kasi nga yung price ng sili, kahit yung mga tama yung Taiwan sili, Taiwan, no? yung nakikita natin sa palengke Oo, namin. minsan umabot ng mga 900, minsan 1,000. Labuyo, Pero yung labuyo. labuyo, yung mahahaba, kasi bukod din yung labuyo na talagang yung maliliit, yung native. Na dun sa mga sili na ginagamit nyo po, paano yung laro ng presyuhan dyan? Ganon din ba doon sa mga nakikita nating sili sa market? Magkaiba po. Yung nakikita natin sa palengke ng mga sili, yun po yung talagang naglalaro ang presyo. Tumataas, bumababa. Lalo na pag holiday season, talagang nagmamahal siya hanggang 1,000 to 1,000, more than Kilo? 1,000 na kilo. Yes. Kaya hindi ka makapag-chili garlic pagka ganun. Kaya Ganun kamahal. Dahil sa demand or talagang dahil maulan kasi, kaya apektado yung supply? madaming factors kung bakit nagmamahal. Siguro nga bagyuhin ang from July to umuulan. October. October. So affected yung yung supply. Pero po sabi nyo, yung presyo hindi kasing galaw nitong ginagamit nyo. Paano po nangyari yun? Kasi kausap ko na yung mga kaibigan kong farmers na so may scheduling na magfa-farm na sila ng gantong date. So may Tapos? usapan na kami kung magkano magiging presyuhan ng ng mga sili. Kumbaga, nakakontrata na sa inyo, Nakakontrata ganon. na. Meron po bang mga peak, harvest season talaga? Every summer ang pinaka-peak ng Mumura siya, yung Carolina Reaper, yung mga nakukuha nyo. Yes, ma'am. Magmumura. Magmumura siya. Paano Pero nyo? may time din na nagmamahal siya. Kunyari, wala talaga mapagkuhanan na or naubos na yung Naubos. supply ko. Kukuha ko pa yun ng tambago. Wala na rin silang maibigay sa akin. So, yun talaga magmamahal. Gaano po ba talaga. kadami yung kinukuha nyong supply sa kanila? Last year, umabot ng worth 300,000 pesos worth ng sili yung Tapos year na po yung pagkuha nyo ulit. Yes, ma'am. Oh. Next year na po Saan- ulit yun. Saan po mas maraming supplier? Dito sa norte o sa south? South. Ang pinakamalaki kong supplier ay taga Norte, Isabela. Sa Bella. Paano nyo po sila nakilala? May grupo po ba kayong sinalihan para ma-meet sila? Meron, ma'am. Member ako ng ng Philippine Chili Federation. Philippine Chili Federation. Yes, ma'am. Doon ko po sila nakilala. Then, under ng Philippine Chili Federation, meron ding
Philippine Hot Sauce Club. Kasama rin kayo doon, Yes, sir. ma'am. Tulong-tulong po kami magpalaganap ng ng pagpapaunlad ng industriya ng sili. Local naman Oo. talaga, local. Pero- Pepper Expo yung nangunguna na tama po. naungusan ang Oo. Carolina Oo, River. ayun. Salamat sa ating news, Sir Alex Ayun. Fuentes. At ito pong mga sauces nyo, Sir Julius, paano yung ginawa nyong dyan, timpla para halimbawa, di ba sabi nyo, nauna yung mild. Siyempre, paano naman susunod na timpla Ibang nyo sili para na ba? maiba naman, alam nyo yun, maiba yung lasa dun sa nauna, di ba? Yes, Paano ma'am. yung ginawa nyong preparasyon sa mga ganun? Yung hot sauce ko, ma'am, is ang flavor niya is on a smoky side. So ini-smoke ko yung mga sili ko, mga ingredients. So iisa yung profile ng flavor. Ang nagkakaiba lang is yung level lang anghang. So kunwari sa ghost pepper, yung una kong level ng hot sauce, the next will be scorpion hot sauce. Mas mataas na level ng anghang siya. Pero ano pa din, same sili. Sili? No. Oh, doon na. Ibang Scorpion. Tas Yung scorpion kind ng Sili variety. pala ng yun. sili. Variety din po. Oh. Ba't po siya parang mas dark? Ito po, kasi Opo. po meron na siyang barbecue. Ito po yung barbecue. okay, kaya sa pala. flavor. Sabi ko, Yes. parang ba't naging dark? Saan po So, dahil nakukuha sa- naman yung scorpion chili? Locally farmed din po. Locally. Pero sa Tagalog, ano po siya? Hindi ko Wala alam. eh. Wala scorpion talaga. Scorpion. Ito pong sumunod, sir. Yung Black Reaper is made of Carolina Reaper. Okay. And then yung isa po, ganun din. Yes, ma'am. Isa po bang, kunyari, sa norte, ano yung mga nakukuha nyo lang, lahat ng sili meron sila na Lahat ginagamit nyo? Lahat po, ma'am. Okay. Sa south din, ganun din. Yes, ma'am. Meron sila Galing, lahat. Pero ito po, sir, mapunta naman tayo sa suka. Kailan po ninyo na-introduce yung inyong suka? Nung ng year 2020. Sino po nagtimpla naman yan? Ako din po. Sariling discover or Apo. merong ginayahan po? Sariling timpla. Sariling timpla. Ano po ba siya? More of sweet side? Medyo matapang? Kasi More of spicy. So Spicy ang pa rin. kinikater ko is nasa kasi nakikita natin sa market is maanghang na tamang lang, yung hindi masyadong anghang. tamang So anghang lang. may hinahanap ako na ibang level lang anghang. Mas maanghang pa, kumbaga. Yes, ma'am. At ito po yun. Yes, ma'am. Ano pong suka yung ginagamit nyo? Cane vinegar. cane, tubo. So, tubo. Tubo. Oh, masarap 'yan, 'di ba? Saan po kayo kumukuha ng supply ng Sugarcane. ng sugarcane vinegar? Locally sourced din po yung Apo, sa parting norte. Yes, ma'am. Ayun. So malalasahan mo talaga yung diyan. Sili. Yung distinct flavor ng sukang, tama ba sukang Ilocos din kung tawag? ma'am. Oh, yun yun. Mhm. Tapos po, yun. Yun yun. Very sure. Oh, kasi masarap yung sukang Ilocos talaga. Oo. Ano naman po yung naging feedback ng mga tao o mga nakatikim na ng suka natin? Positive naman ng mga feedback nila. So gusto nila kasi yung hinahanap nilang anghang nakita na nila. Okay. O, diba? Ano din po ba, mga ka-office mate din po bang unang tumikim o naibenta naman natin sa mga bazaar? Sa mga bazaar and mga online stores. May maliit po kayong niyan, bote? Wala po Sa Same size. pag maliit kasi nagrereklamo sila na uubos Kulang. agad. Parang bitin ba? Oh, magkano po ba ang isang suka? Ay, Yung- ilang ml po ba yan? 750 ml. 750 ml? 750 ml. Magkano po? 250 pesos yung gawa sa native siling labuyo at yung mas manghang po natin gawa sa Carolina Reaper is 500 pesos. So, dalawang klaseng sili ang ginamit nyo. Yes, ma'am. Kaya may dalawa siyang ng Yung suka. labuyo po, as in talagang yung labuyo natin na Native. yung Yung maliliit. native. Opo. Ang Maanghang anghang din yun? yun. Oo, pero Ang So, mas maanghang to. Yes, ma'am. Ang maganda po sa native labuyo natin kasi ang nagfa-farm niyan is yung mga
katutubong dumagat natin. Dumagat. Tsaka natapasin ko rin, Sir Julius, doon sa siling native natin, mas mabango siya, di ba? Yes, ma'am. Mabango. Iba yung amoy. May amoy na, basta mabango siya. Di katulad ng mga nakikita natin sa palengke na mahaba na Taiwan. Oo, mas may aroma. No? Yung Yes, ma'am. native. Yung native. Ano po yung mga nasa harapan na produkto natin? Szechuan, it's chili Szechuan. garlic crisp. Ay, naku, napakasarap ng chili garlic. Ay, oo. Pag-usapan po natin, ano naman po yung pagkaibahan nito sa mga na-offer ng chili garlic sa ibang iba. So, ito namang Szechuan ko is fusion siya ng local chili garlic natin na merong Szechuan flavor. Ano po Ay, ba sa si China? Szechuan? Sa China po, no? Szechuan province siya sa Sa China. China. Na meron silang distinct flavor ng mga spices. Talagang mga aromatics nila. Eh di, Sir Julius, yung nilalagay niyo dyan na spices, galing doon. China. Opo, yung mga spices. Pero yung mga sile, dito sa atin. Local. Pero yung mga spices na yan, available na rin dito? Or, Opo. so dito na rin yung binibili? Yes, ma'am. Ano po bang kwento bakit nagkaroon ng chili garlic tayo? Wala lang, para mapunuan ko lang yung gap ng ng product. So, mabenta rin kasi sa Pilipino yung chili garlic eh. So, naisip ko parang kailangan ko din mapasok yung ganong produkto sa sa business. Ilang araw, ilang buwan nyo po na perfect si Szechuan? Matagal din siguro mga kalahating taon, pero until now pine-perfect pa rin namin kasi may hinahanap pa rin kaming Anghang? hindi Flavor? yung tamang timpla ng nung garlic. Mahirap kasi gawing crispy yung yung garlic, yung garlic. na hindi siya papait. Yan. Oo. Yung doon naman po sa kabilang side. Ano po to? Pareho lang? Or magkaiba lang po ng level? Magkaiba lang din ng level ng anghang. anghang. Pero Szechuan pa din yung tawag. Szechuan pa rin. Ano po bang kinikerry nating name para po nakita nila sa market? Ay, kay kay Julius to. Ano Kay po ba? yan? Kay Don Julio. Yun lang po, yung Yun label. Don Julio. Don Julio. Tapos yung nasa gitna po, Ito po, yung powder. It's ang tawag ko dyan ay dry hot sauce. dry hot sauce. So, kumbaga in powder form. Powder form. Parang seasoning. Opo. Anong sili din yung ginamit nyo dyan? Carolina Reaper din Ay, po. maanghang talaga yan. Konti-konti Joanna. lang yung Konti yung lang. sinasuggest nyo. Isang taktak lang. Isang ano, Isang takta lang. Parang sayo yun taktak mo. Isang taktak lang, okay na. Magkano naman po si powder? 500 pesos. Wow. Ay, pero Joanna, sinasabi ko sa'yo, baka ilang taon mo Matagal mo lang magagamit yan. yun. Anghang yan. Pero grabe no, yung presyo niya dun sa nabibili nating mga pepper, sa palengke, mura. Kasi si Carolina po ba, magkano ang 1 kilo? Para lang naman sa kaalaman nila. Nag-range siya from 500 to 1,000 pesos per O, kilo. diba? Grabe O kaya po naman ganito yung presyo. Carolina Huwag na po yan. kayong magtaka. At saka yung sa naghahanap talaga ng talagang anghang, ito talaga yung The best. the best na bilhin nila. Pero meron po ba kayong mga pack na yung malaki? Kasi syempre may mga restaurants tayo na nag-uubos talaga ng mga pepper, plastic. Meron po ba kayong ganun? Yes, ma'am. Meron akong, yung katulad nung isang restaurant na client ko, nasa pouches, ang request nila nasa pouches na yung yung So, mga, pepper. yung mga yung mga hot sauce? yung dry hot sauce nasa pouches. Kapag hot sauce naman, nasa jerry can na container. Para pagka-transport, safe sa basag. Tsaka mahirap kasi kapag madalian, tapos magluluto ko, magtatakta ka pa ng hot sauce, diba? Pero kung gano'n, nasa lagayan talaga, matatansya mo yung pagkuha. Ilan na po ba yung mga clients natin na sinusuplayan ng ating mga produkto? Marami-rami na rin eh. Pero siguro mga 10 na Alam niyo po kung businesses. saan, restaurant to? Alam niyo po ba? Yes, ma'am. Sige po, pwede niyo sabihin para matikman nila. Para alam po nila kung Kay Don Julio to. Oo, kay Don Julio. Ay, Don Julio. Shangri-La Ay, Hotel. perfect. Yung nila, Raging Bull Burgers. Blake's
wings and steaks. Ano pa ba? Yung kakabukas lang sa Bulacan na smoke meat, si rubbed and smoke barbecue naman siya. Then may ramen din, ramen wave. Ramen. Ang suki ko sa dry hot sauce. Oo, sabi ko na eh. Hindi, kahit sa mami, masarap yung mga chili ganito. garlic na yung Szechuan. Oo. So, maglalagay ka ng chili garlic, tapos maglalagay ka pa nito, ewan ko na lang. Init yan. Hindi umusok tenga mo. Ano pa po? Para, ano pa nila? Meron pa po ba? Meron pa ba? Yun lang ang natatandaan ko. may balak po ba kay Sir Julius na mag-introduce sa market na nasa pouch din itong mga Para konti-konti. kasi parang kung hindi naman nila afford yung presyohan ng malaking ganyan, hindi kahit yung yung Sachet. medyo sachet, oo, ma'am. di ba? Meron po? Yes, ma'am. Meron pala. Mag-i-introduce pa lang ng sa So, sachet. possible na Possible, ma'am. Sa mga pizza, parlors, wala po bang? Sarap. Merong may lumalapit na, kaso medyo may kamahalan yung mga sheens na pang sachet. So kailangan pang pag-ipunan. Ay di ilapit natin sa DOST. DOST. Yes. Oh, lapit mo nga ma'am. Lalapit ni Andres yan. Pero pag-usapan po natin yung presyo ng mga kasi nakalimutan nating banggitin yung presyo from mild hanggang sa super. So yung barbecue sauce natin is 150. 150. Then yung first level ng hot sauce natin na which is ito, yung original natin na hot sauce. It's 250 pesos. 250. Then yung etong Scorpion hot sauce is 300. 300. Then yung pinakamaanghang natin na Black Reaper is 500 pesos. Nakalagay infierno. Oo nga. Ano po yung pinaka best seller po sa mga yan? Yung original po natin, ma'am. Yung mild lang. Yes, ma'am. Talagang, Which is 150. 250. Ay, 250, sorry. 250. Na-curious lang ako dito sa chili garlic. At least, parang ang kaibahan niya doon sa nabibili natin mga chili garlic na available na sa market is yung may lasang herbs. Tama po, no? Na parang, Szechuan. oo, parang, sabi ni Sir, may mga herbs po kayo nilalagay, di ba? Mga aromatics. So, yung parang may Chinese hint ng Lasa sa taste. cuisine ng China, di ba? Iba rin kumpara dun sa natitikman na nating mga chili garlic. Sino po ba nag-introduce sa inyo na lagyan mo ng gano'n, ng mga aromatics ng China? May friend ako na Chinese na nag-suggest sa akin na Julius, gawa ka naman ng Szechuan. I'm sure kapag gumawa ka niyan, mananalo ka sa sa susunod na Fiery Cup. Ano po? Fiery Cup. Fiery Yun yung contest ng mga hot sauce makers. Okay. Dito po Every year sa dito po sa Philippines. Philippines. Under Ano po ng yun? Philippine Chili Federation. Philippine Hot Sauce Club. Hot sauce. Kailan nyo po ito ginawa at kailan po nyo naipasok do sa contest na yan? 2 years ago, nung nagawa ko siya, then in-enter ko siya sa contest, And nanalo siya, Yun. nag-champion siya Ayun. Ano yan na first Nag-champion time na? na in-introduce nyo sa market. sa market? ano po ulit yung niya, Nag-champion. yung nakuha niyang award? Champion siya. First place sa category ng chili garlic. Chili garlic. kakaiba. Akalain mo nga naman. Kasi kakaiba, di ba? Merong ang kakaiba. Ayun. Pero yung mga hot sauces natin na, siyempre, yung ating mga pioneer, mga unang produkto, meron na ding award. May Yes, ma'am. award. Ano-ano po ito? Yung hot sauce po natin is nakakuha ng number 1 hot sauce maker in the Philippines. Na organized naman siya ng Our Awesome Planet. Or awesome. Ano din po, international po ba? O Local. Dito rin. Taon-taon po yung ginaganap yung mga ganyang mga pa-contest. Yes, ma'am. At ano po ang laging nananalo? Sino po? Itong si Yung Don Julio Hot Don Sauce. Julio. May international award din po. Wala pa po. Kasi Malapit na. malapit na. Ayun. Kasi mahirap makaka-penetrate sa international kung wala kang FDA.
So, nilalakad nyo po yung FDA? Meron na po, ma'am. Meron Meron na. na. Oh, yun. So soon, makikita nyo na siya sa supermarkets. Okay lang po sa kanila na, alam namin ang Carolina sa USA. Bakit kami magpapanalo ng Carolina na nasa Pilipinas? Wala naman pong mga ganun. Wala naman po. Basta masarap yung Sa hot sauce timpla mo. siguro, Opo. nagkakatalo. Di ba napakarami din pong gumagawa ng hot sauce dito sa Pilipinas? Opo, napakarami po, ma'am. Di ba, sa ano pa lang ninyo, sa federation pa lang ninyo, marami na. Siguro, meron kaming mga more than 50 hot sauce makers. Nag-iiba lang po ba sa sa market? Kunyari ikaw mas malakas ka sa gantong lugar o talagang kahit saan ka pwede? Kahit saan naman po, kayang pasukin. Okay. Walang kompetensya. Wala. Mas maganda nga po, mas madaming hot sauce makers kasi Para na napagkukumpara. Din yan. Napopromote yung pagkaing maanghang. Kasi yung mga Pilipino hindi naman talaga Bicolano maanghang lang. kumain. Bicolano. Pero paano nyo, di ba, hanggang ngayon, itong hot sauce nyo talaga yung namamayagpag, di ba? May mga, in the future ba, may i-introduce pa kayong susunod dun sa yung pinakamaanghang, kumbaga yung ibang lasa? Right now, wala pa siguro kasi medyo nasa 10 products na ako. So, medyo matrabaho din. Opo. Yung sa mga naman po, sa shelf life naman po, sincerely yan, hindi ganun yan, hindi ganun ka sirain, di ba? Shelf life po yun. Yung sa hot sauces po natin, kung hindi siya ma-consume ng isang buwan or what, hanggang kailan po ba siya? Based sa FDA, kailangan nung kunin yung shelf life niya. So kailangan yung sa sa pagkaka-experiment ko is umabot na siya ng 2 years. 2 years? Without refrigeration. Ano lang temperature? Room temperature. Room temperature lang. Oo. Dito po sa ano po yon sa chili? Hot sauces. Sa hot sauce. Sa chili po. Sa chili, ganun din po. 1 to 2 years ang shelf life. Matagal niya. talaga. Sa suka, syempre. Mas matagal. Sugar cane. Oo, mas matagal. Pero sa FDA, ilan lang buwan lang daw po siya? 2 years, ma'am. 2 years pa rin. Kasi matagal mong, kung halimbawa yung mga Carolina Reaper, Diyos ko po, talagang taon bago mo maubos. Masyadong Meron akong kaibigan, hindi naman masyadong mahilig sa maanghang. Nasa ref lang niya yung hot sauce. 5 years na. Nung tinikman namin. Yun pa rin. Hindi pa rin nagbago Hindi yung nagbago. lasa. Ganun pa rin ang Pero lasa. sumasarap po ba siya, di ba? Sumasarap siya pag nagtatagal. Opo. Di ba? Yun yung parang niya eh. Yung mas umaanghang or ganun pa rin? Mas nabuburo, mas sumasarap. Mas nabuburo. Sabagay, may parang ano po yung pinaka-natural na nagiging preservative po niya? Yung natural. Vinegar. Yung vinegar. So, talagang hindi siya Hindi siya Sirain. basta-basta masisira. Nakakapag-export na po ba tayo, sir? Hindi pa, ma'am, kasi kakakuha ko lang ng FDA. FDA ko. So, kukuha pa ako ng mga ibang mga requirements sa ibang bansa para makapag-export. Pero sinisimulan na po. Yeah. Sa kumbaga, pagsisimula ninyo hanggang sa nakarating kayo ngayon, kung saan kayo, estado ng inyong negosyo, may ahensya po ng gobyerno na nagtumulong sa inyo or may nilapitan po kayo? Ang pinakamalaking na itulong sa akin is DTI. So, nag-undergo ako ng mga training sa kanila, mga seminars like yung KMME, Go Negosyo program nila. So, malaking tulong sa tinuruan kami mag-manage ng negosyo, how to market it, ano yung mga next steps mo kapag nakuha mo na lang lahat ng mga regulatory requirements. Yung pong, itong sa labeling po, sino po ang kayo nung idea po yan? Ako po, kasi po ako eh. Oo, advertising. Nasa advertising ako. So, malaking tulong yung naging, yung day job ko, yung background ko sa pagde-design at marketing ng mga products. Mm-hmm. So, approve agad?
Sa Yes. DTI, approve agad. Saan po kayo kasi kahapon 'di ba, yung guest natin, meron siyang content creator na kinuha. Namamarket Oo, yan. saan niyo po minamarket o sino po yung tumutulong sa inyo para mag-market niyan at saka or kung saan mga platform niyo na ibebenta? Bazaars. Ako lang po lahat. Yung Kasi designs, marketing. graphic designs, mga paggawa ng mga reels sa TikTok. Ako lang po. Ikaw lang po mag-isa? Opo. Pero sa pagbenta po, ano-ano po yung mga platform na available at yung ating mga produkto? Right now, ang pinakamalaking platform ko is online store. Like Shopee, Lazada. Then, TikTok. Magkakaroon na rin ako ng TikTok and Amazon Amazon. Ayun, para available na sa sa US. ibang bansa. Ano po, mga bazaars po natin, baka merong nakalinya this months. Wala pang nakalinya ngayon pero for sure magkakaroon ako ng mga madaming bazaars ngayon. Ngayon, Tsaka yung mga Christmas promo package. Kung halimbawang magbabasar kayo, baka meron kayong i-launch na pang Christmas. Pang regalo. Oo. Usually every Christmas nagkakaroon ako ng mga nakalagay gift sa box. basket o box. gift box, mga pang-corporate giveaways, mga boxes. Magbibigay sila may ng... previously may mga umorder na po sa inyo pang corporate giveaways. Yes, madami na rin po. Magbibigay sila ganito ng po kalaki presyo, yung, sir? yung bote rin na. Ganyan din po. Usually nga, may umorder din yung mga malalaking suka eh. Ginagawa Pero pang yung giveaway. yung sa presyo po, kayo na mag-a-adjust. Kunyari, magbibigay sila ng 1,000 peso budget lang for a box, ganun. Kayo po mag-adjust. Or may bibigay kayong discount. O may package na. May package naman po. Then usually yung price po natin very competitive naman. So, binibigyan ko sila ng kung ano yung binibigay ko sa mga resellers ko na presyo, ganun din na rin po binibigay ko sa kanila. Yung resellers, ilang resellers na po ba meron tayo? Baka kasi may mga nakikinig at nakatunghay sa atin ngayon na gustong mag-reseller. Paano po ba? Kontakin niyo lang po ako sa Facebook, sa WhatsApp, Viber. Available po yung number ko sa Facebook page. Meron po bang minimum, maximum orders na kailangan kuhanin yung mga resellers? 2 boxes lang po ng any products, Assorted any po variant, yun, assorted. 2 boxes. Gaano po ba kadami yung nasa 24 per box. 24 per box? Medyo malaki pala. Pero na yon, makaka-sure na sila talagang may bibili. Yes, ma'am. May market naman po. May market naman. Si Don Julio Hot Sauce. Ayan, invite niyo po sila na mag-resell ng inyong mga produkto o tangkiliki ng inyong mga produkto. Yes, mga kapro Pinoy, ini-invite ko po kayo maging reseller ng aming product, Don Julio Hot Sauce, Santor Spice Vinegar, and Szechuan Chili Garlic Crisp. Ayun. Ang mga number po namin available po sa Facebook page. Available po ba to sa mga leading supermarkets na natin? Oo. Hindi pa po kasi kakakuha lang ng FDA. So, ngayon, ang target ko is makausap lahat ng mga retailers para maipasok na po sa Mga supermarkets. Yes, ma'am. Yung mga mga restaurant na gusto ring matry yung inyong mga hot sauces, tapos makipag-partner sa inyo, paano po yung magiging sistema natin doon? Bali po, pwede po natin pag-usapan kung gusto nyo po ng custom label ng restaurant nyo, ilalagay yung mga logos nyo for gamitin yung hot sauce ko, or pwede rin naman mag-formulate ako ng exclusive para sa kanila. Oh. Kung Pwede ano yung rin. gusto nila swak sa panlasa nila. Wow. Nasa naman po yun? Pag-uusapan yung Yes, halaga, yung proseso. Kung ano yung flavor din na gusto nila, level lang anghang. Nako-customize naman natin. Okay. Pero may yung palaging kumukuha sa inyo, ano po yung resto na yun? Or grupo na yun? Shangri-La Hotel and Blake's Wigs and Yun talaga? Steaks. Yeah, regular sila. Tuwing every month or every week? Every month. Yung paggawa po natin, yung production natin, everyday meron? Everyday meron na po. Okay. Ilan na po yung mga tauhan nyo ngayon? 4 employees. Four? Yung pong katulong nyo sa paggawa ng mga produkto nyo? Apo. Alam po nila lahat kung paano gawin or lang sila?
Ako po yung ang main na na Titimpla, ganun. yes. Tas meron akong isang cook. Okay. Tapos the rest The po. rest Package. online selling, yung iba sa quality control. Pero machine na po yung naglalagay-lagay ng mga Yun na po, produktos. manual po pa po lahat. Manual pa rin. Talaga kailangan ng DOST. Kaya kailangan niyo po talagang mag-quit sa trabaho. Yes, ma'am. Mag-focus na dito. Para maayos niya yung mga makipag-coordinate sa DOST. Dahil diba, Yes. pwede silang mag-provide ng mga machines na kailangan ni sir. Yes, Oo. Since kumpleto naman siya ng Tsaka sa mga business requirements. meetings, kakailanganin syempre yung founder. Ayan, pero bago natin pahabain pa ang usapan, ang mga comments ready na at ihahatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Binibining Joanna and Miss Jo galing kay Erlindo Bachiller, Julio Luna, oy, Don Julio ha, magkapangalan kayo ha, Mary Jane Albia, Lita Senya, Rose Gile, Jonas Saule, Giselle Carion, Jezreel Ancheta, Sandy Ducusin, and Remedios Malinaw. Naku, wag mo lagyan hot sauce to, ha? Happy birthday, Ma'am Peng! Naku, iniintay kong spaghetti natin mamaya. Angelia Raneta, wow, spicy. Favorite ko yan, chili. Ola Elin Rome. Praying and hoping din po na matawagan. Watching from Calamba, Laguna. Jane Rose Labenya, ang ganda po ng quality ng pin cotton shoes. Sigurado po masarap yan. Alin yung pin cotton? Lalo na at maraming pa. Pilipino ang mahilig sa maaanghang. Pinagdikit kasi yung message. Grabe pala ang mga sili ni Sir. Ayan, nakakahiwalay ng kaluluwa. May infierno Ayan. nga. May ano nga. Mary Grace Taneda. Happy watching from Pasig City. Ayan. Sharina Pasatiempo watching from Caloocan City. Aileen Tunggia, masarap ang hot sauce sa pizza. Oy, tama yan ha. Jerry Adriano, dito sa amin sa Pampanga, hindi pwedeng walang hot sauce sa kusina. Lahat nilalagyan ng hot sauce ang ulam, kulang na lang, ipalaman sa tinapay. Ay, talaga ba? Diyos, ano ito? Anong lasa nung... Ano mo, imbis na ketchup. Hot sauce? Hot Oh sauce. my God! Fernando Maminta. Ito, maanghang na talaga to. Chili sauce is life. Nagpapahat ng lahat. Yun. Ayan. Lalagay ko sa mata ko mamaya. Ann Robles hot sauce. Sarap niyang kahit saan. Ilagay, nagbibigay ng kick sa bawat pagkain. Jeneline Villegas, ang Bicolano, mahilig sa sili. Kung tawagin sa Bicol, lada-lada. Lada. Lada. Tawag niyan sa amin pag nakagat lang po. Ayan. Sunshine Candelaria Scorpion Hot Sauce. Ang dami kong bagong insights galing kay Sir Julius watching from Pasig City. Louis Pulhencio. Oy, kilala ko to May catering services to. Lalaki ang mas mahilig sa maanghang pero babae ang maanghang magsalita. Tama yan. May Meron hugot. siyang catering? Yeah. Naku, baka gusto niyang itry. Ako yan, nanonood siya. AJ Season, wow, lahat ng sili nakikita ko. The best talaga ang Pro Pinoy. Marami kang matututunan. Maraming salamat po sa araw-araw na pagtutok sa Pro Pinoy. Celso Javier, may grupo pala at club ang nagsisili. Paano po ang hazing? Siyempre, papakainin ng sili. Ay, bawal Ay, hindi. Bawal ang Bawal hazing. yan. Bawal. May anti-hazing anti-hazing law. law. Okay. Irene, pero Wait lang, napakain na tanong- ba kayo ng sili? Sir, Hindi si Sir. ano ba? Napakain na ba kayo ng sili nung elementary kayo? Hindi. Bakit hindi? Ako napakain ako sili. Wait lang, meron daw grupo. Ay, Paano daw grupo. sumali sa Ayan. grupo niyo, sir? Meron kaming Facebook page at ibang mga social media site. Pwede nyo kaming makontak doon at sumali sa grupo namin. Kailangan po ba may Oo. negosyo? Kailangan Lang may... sili. Wala. Kahit yung mga Mahilig lang Yung Ah. mamitikim. So, sali na. Parang na-discover Sali na, natin. Miss yan. Jo. Sige. Irene Cervantes, manghang talaga yung Carolina Pepper. Reaper. Ano yan? Reaper. Reaper. Ang dami po pala ng variety ng sili. Jane Valdez, mas popular talaga ang siling labuyo, lalo na sa sausawan, bagay sa toyo, suka o patis. Laban na, walang kalderong hindi
tataob. Ayan ang ating mga mensahe at komento this Wednesday morning. Back to Studio 2, Binibining Joanna and Mama John na mahilig gumamit ng hot sauce sa kanyang mga niluluto. Totoo yan. Favorite ni Miss Jo ang mga sili-sili. Oh, meron din ako kilala. Na ano? Kasama mo ko doon. Meron ka ding grupo. Oo. Ayan, sir, para sa mga mga ngayon lang naka-tune in, ano-ano po ba yung mga platforms na pwede nila kayong mahanap? Available kami sa Facebook, Instagram, and TikTok. Naisip ko lang, Joanna, kumbaga narinig niyo po ba yung eskaparate? Hindi pa. Ayun. Bukas, may eskaparate tayo. Oo, bukas. eskaparate every Thursday. Yun, ano po siya platform na, online platform din na parang mga Lazada, di ba? Shopee. Pero dito po sa eskaparate, puro po produktong Pinoy ang nandyan. I-display, naka-display. Pwede kayong mag-collaborate po sa kanila, pa-member din po. Para yung lahat ng produkto nyo, makikita rin sa eskaparate. Sige po, ma'am. Pwede. Bukas, meron tayong eskaparate. Pero pwede nyo na po silang bisitahin sa kanilang eskaparate.com na website. Meron na po nung way kung paano magpa-member. Parang mabilis lang naman. Tsaka free po ito. Free. Oo, para ma-display natin yung mga produkto. Para mapakita natin sa buong mundo. Tsaka magkakaroon din sila ng B2B, di ba? Tsaka pag sa Canada, di ba? Canada, oo. Ayan, pwede nang maging available yung mga gawang Pinoy sa Canada. Ayun, yun ang kainaman ng eskaparate. Pero ngayon po ba, meron pang mga yung sinabi nyo kanina, may mga lumalapit para mag-partner sa inyo, no? Yes, ma'am. Yung chili garlic, meron din po. Kasi kayo na nabanggit natin hot sauce. Sa ngayon, puro hot sauce. Hot sauce lang. Pwede siguro yan sa mga yung mga nag-negosyo ng mga siomay. Diba? Siomay. Oo, diba? yan yung gamitin. Kasi kulang ang siomay pag walang chili garlic. Tsaka, iba nga yung lasa nito di ba? May iba siyang lasa kumpara kasi, sa iba. narinig po kasi natin, di ba na medyo malalaking kumpanya na, malalaking grupo na yung kumukuha sa atin. Open po ba kayo dun sa mga small businesses lang din? Yes, ma'am. Madami rin po akong small businesses na na sinusuplayan. Ayun. Gaya po ng kahit isa lang. Yung isang pizzeria sa Bulacan, yung Gabby's Pizzeria. Sir Alex, Akala ko, alam niyo. Oo, akala ko. Alam Nag-react niya Pero meron din po yung mga gano'n na siomay lang. Wala pa. Wala pa po, ma'am. Oo, medyo mamahalin kasing mga Yung sili mga natin. sili niya, no? Pero masarap yan. Feeling ko the best yan. Pero para the best yan sa mga yung mga resto ng mga Chinese resto, di ba? Itong kahit sa Japanese resto, yung sa ramen chili, nga chili garlic niya. Basta masarap sa kanin. O hindi, masarap din yan kasi may liga akong manood ng yung mga sa China kasi sa di ba yung mga noodles, simpleng noodles lang, na wala siyang sabaw, nilalagyan lang nila ng maraming ganyan. Alin? Chili garlic? Pang stir pa, itong yung chili garlic ni sir. Ha? Pwede nga doon sa noodles. Sige. Sa noodles. Ayun, Stir pero fry. yung ating pong mga suka-suka, ganyan, doon din po sa 3 platform available. Yes, ma'am. Tsaka sa Shopee, tsaka sa Lazada. Shopee, Lazada. Ayan. Check nyo na po agad. Don Julio pa rin naman ang hahanapin nila. Yes, ma'am. Sa Shopee at sa Lazada. Don Julio. Na po ba kayo, Sir Julius? Kasi sabi nyo, Carolina Reaper yung powder form nyo, di ba? Baka may naghahanap po ba ng medyo mas mild na anghang katulad nung halimbawa kung gagamitin nyo is yung ibang Scorpion. Ibang variety ng ng sili. Wala pa naman ma'am naghanap kasi if ever na gusto nila ng konting anghang lang, kontian lang nila yung yung tak-tak. Tak-tak. Tama. Pero kasi iba pa rin Lasa. talaga yung yung level ng Carolina Reaper. Iba nga po. Di ba? Meron po bang matamis na sili? Manamis-namis yung bell ganyan. pepper. Bell pepper. Manamis-namis. Boring. Walang anghang kahit anong Oo. Ha? Paano niyo po, kasi sabi niyo ini-smoke, saan niyo po ini-smoke yung Sili. yung mga sili? Meron po kaming pinagawang smoker.
Ano po mga kahoy na ginagamit natin? Santol ang gamit ko na Santol. kahoy. Paano pong yung ano ba yan, yung parang tawag dito, Imbis na ibilad, gano'n. yung di ano lang, ano bang tawag doon, yung pag ganon? Parang drum, oo. Before, yung una kong gamit, ganun lang. Una kong binili sa supplier ko ng smoker. Barrel lang na maliit. Parang drum. Then eventually, nung dumami na yung yung production, kailangan ko na ng mas malaking smoker. So nagpagawa ko ng parang kasing laki ng refrigerator na smoker. Na gas operated. Ilang oras po yung natin? Buong araw din po 'yun. Ginagawa yung pag-smoke. Medyo matagal din po yung yung proseso ng hot sauce medyo matagal kasi nagsisimula ako i-ferment muna yung mga sili. Then magi-smoke. Then the next day lulutuin na. Buong araw din po 'yan. Pero sabi niya everyday may na po kayo yung grinder ba o yung ano ba yung ginagamit niyo para machine para maging pino yung gamit sili? ko lang po yung yung industrial na blender. Blender. Ilang capacity po yun? 2 liters lang pero madami po akong blender. So medyo din matrabaho. Kasi pwede mo, i-smoke niya, i-peppermint, tapos smoke, tapos i-blender, tsaka lulutuin. Opo. Dahil sinabi niya marami siyang blender, maraming ginagawa. Naku, feeling ko, medyo mahihirapan ng huhula ngayong araw. Ayan, para sa hulaan mo, kapital ko, balik natin kay Andres Bonifacio Jr. Yes! 10,800 pesos ang pwede mong makakuha. Jane Rose Labenya mula Lukban, Quezon. Hello, Jane Rose. Magandang umaga sa iyo. Good morning po. Ayan. Good morning po, Ayan, nanood ka ba ng matindi? Opo, nanood po ako mula. Ayan ha, kinakabahan ka sa 10,800? Opo, sobrang nilalabing na po at nanginginig. Ito na. Sige na. Hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit ni Sir Julius sa pagsisimula ng kanilang Don Julio Hot Sauce. 30,000 po. 30. Opo. Okay, 30,000 pesos. Ako, makakuha mo kaya ang 10,800 pesos? Joanna, itanong mo na. Sir Julius, magkano po ang paunang kapital? Sa maniwala't hindi, 2,000 pesos lang po ang puhunan ko. Ang laki na, Aba, layo. 2,000 pesos lang. Kaya naman, tumawag ka uli bukas ha, Jane Rose Labenya. Kaya naman bukas, 11,000 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Kung saan at paano nagsimula ang 2,000 pesos na yan, balik sa Studio 2, Mama Jo and Binibining Joanna. Bakit po 2,000, sir? Paano bang breakdown nun? 1,000 sa sili. 500 sa other ingredients. Then, umorder ako ng isang box ng bote. That's 250 pesos. Ito na po So, bote. hindi pa yan yun? Yung original. May luma pa po akong ginagamit na bote. Hindi pa po Pero yan. glass din. Apo. Tapos, yung label, 150 pesos. Kasi sa print. Yes. Kasi ikaw na nag-design. Wow. Then, yung other 100 is yung mga pamasahe, mga ganun. Expenses na niya. Iba-iba. Pero yung ano po, Ilan po 1,000, ilang kilong sili naman po yun? Ano na po yun? Ilang kilo na ba yan? 2 kilo. Ilan po nagawa nun na hot sauce? 25 bottles. Huh? Tapos, 25 bottles, magkano yung introductory price po? Binenta ko siya ng dati 150 pesos lang. Wow.
Wow, tas 25. Parang di balik ba? mo yung 2,000. Lumalabas siya sa sa computation ko, that's 75 pesos per bottle. Oo. Tapos mabebenta mo siya ng 150. Noon yun Noon. Tsaka naubos naman po agad yung 25 kasi marami kang mga office mate. Naubos naman siya agad. Then, yung kabuuan, pinambili ko ulit ng dinoble ko yung production. Then, ganun ulit, naubos, double ulit. Hanggang sa lumaki lang. Hanggang sa lumaki. Galing. Nagsimula lang naman talaga as hobby lang. Natuwa lang ako. Dahil bumibili. Pero continuous na po nang sinimulan o merong buwan na ayoko na muna? Naging continuous po. Hindi na po ako tumigil. Tas, eto na po ang naghatid sa inyo ngayon sa Pro Pinoy. Yes, ma'am. Maraming salamat, sir. Thank you din po, Ma'am Joanna. Pinakamahalagang payo na lang po para sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Ang may papayo ko lang sa inyo is sipagan nyo lang at tiyagain yung kung ano yung passion nyo, ituloy nyo lang, gawin yung pagkakakitaan kung saan man kayo passionate. So, be consistent lang din kung ano yung sinimulan nyo, tuloy-tuloy lang, wag yung tigilan. May time na mahina, wag kayong panghihinaan ng loob, tuloy-tuloy pa rin. So, darating yung time, makukuha nyo rin yung inaasam-asam nyo na success. May mga dapat po ba silang abangan sa ating mga Facebook page, mga social media sites? Abangan nyo lang, soon, makikita nyo na yung Don Julio Hot Sauce at iba pa naming products sa supermarkets. Ayan. Maraming salamat po ulit. Salamat, Don Julio. Po. Si Sir Julius. Ayan, Thank you, Ma'am Marcado. Baka may babatiin kayo, pasasalamatan po. Binabati ko yung family ko. Wife ko, si Joyce, mga anak ko, si Liel and Romeo, and mga magulang ko. Hi. Ay, mga empleyado niyo po, sir. Mga empleyado ko. Hi. Dapat yun. Sir, kaya bisado nyo yan dapat. Si Manilyn, si Marvin, si Michael, si Joshua. Yun. Hello. Shout out sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat, Pro-P netizens. Naway amin kayong nabusog at napainit ang inyong pagnanasa na makapagsimula ng sarili ninyong negosyo at nakapaghatid ng inspirasyon ng kwentong hatid ng Don Julio Hot Sauce ni Mr. Julius Mercado. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang stories of nego success. Kung saan ang galing, produkto at sipag ng mga Pinoy ay tunay na namamayagpag. Ako pong muli si Joanna Luna, ang kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Wednesday morning, Barangay Radyo 1. At sa ngalan po ng ating Dasenso sa Negosyo Authority, si Congressman Butch Pichay, ako naman po si Jo Mariano nagkasabing, di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan nyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi nyo kami samahan Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning dito sa DCME Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pro Pinoy, ito na ang ating panahon.